Good morning! Yan, tapos na naman ako maglinis mga busing. Nandun ako sa aking taas, naglinis na po ako. Ito, bumaba na ako dito sa aking kainan, sa baba. Yan, wala pa nakahain sa lamisa kasi di pa ako ng almusal namin. Mga busing, kumakalam na ang tiyan ko, hindi ko alam kung ano nandito. Wow! Ito po na almusalin namin. Ito yung saging na nilaga ko na kagabi para Tapos ito may tirang, ito? Sardinas. Sasama ko na sa aking almusal para mawala na. Yan. Thank you so much sa lahat. Good morning sa lahat ng aking mga kaibigan, mga follower, mga bossing. Good morning ang lahat. Tatapos ko lang po maglinis doon sa third floor. Nagdilig ako ng halaman. Bubuksan ko na yung aking pinto kasi nandito na ako sa baba, mga busing. Ayan busing, oh. Ay nako, ang dami ko pang linisin sa labas, o tinan mo. Daing kalat doon, oh. Ayan. Inaantay ako niyan, ako maglilinis. Lahat yan doon. Hanggang doon sa dulo. Hanggat hindi ko yan wawalisin, hindi mawawala ang kalat, mga busing. Ayan. Ang pangit tingnan pag marumi. Ayan. Thank you so much sa lahat ng aking mga follower at mga busing. Ayan. Ako po ay nagre-ready kasi naubusan yung aking manok ng pagkain. Wala na po ako na ipakain ngayong umaga. Sabi ko mamaya na kayo kumain. Kumain naman kayo kahapon. Kahapon pa ng umaga ko yun napakain. Kaya ngayong umaga dapat papakainin ko sila. Ay naubusan po ako ng pagkain. Nakalimutan ko kahapon umalis. Dahil sa kagagawa ko dito sa bahay. Sa kakakalikot ko dito sa bahay. Yan ang nangyari sa akin, mga busing. Hindi ko nabilihan ng manok ng pagkain ng manok, yung aking ang alaga doon, hindi ko nabilihan ng pagkain. Yan, sabi ko sa asawa ko, wala na po akong pagkain ng manok. Sabi ko, anong gagawin ko? Hindi naman din yun mautusan, mga busing. Kaya wala talaga iba na hindi ako gagawa dyan. Didiskarte lang po yan. Didiskartehan ko mamaya pagkatapos ko magkape. Pupunta na ako doon sa bilihan ng mga pagkain ng manok at bibilihan ko. Dahil hanggat hindi ko napapakain yun, hindi rin ako mapakali. Gusto ko mapakain din yung aking mga alaga. Siyempre, para din tao yan. Nga inalagaan mo ba? Matagal na sa akin yan. Mag-iisang taon na sa aking alaga ko yan. Ang dami ko na naibigay na mga manok sa aking sa kakilala, sa aking anak. Ilan ng manok ang nawawala sa aking mga kaibigan, lalo na yung akin dito nagmi-maintenance sa bahay na gumagawa, binigyan, nakakatatlo na sa akin manok yan na ibinigay. Kaya yan, ganyan ako mga idol, at hindi naman po ako kumakain ng alaga ko, pinamimigay ko na lang at mapakinabangan ng iba. Ngayon marami na po siyang lahi ang ibinigay ko, nakarating na po ng Batangas, kagaya po sa amin driver ng anak ko. Binigyan ko ng 2 inahin na purong Texas. Ang dami niya mga itlog. Sabi ko, paitlogin mo, palaiin mo para mapakinabangan ng husto yan. Ayan, ang dami daw itlog. Nasa 20 daw ang itlog. Di ko alam kung pipisain kasi inabot po ng bagyo. Kaya nabasa po yung kulungan ng manok na ilipad ata yung mga bubong. Ayan, sabi ko dapat wala siya. Nagbabiyahe sila ng anak ko na sa ibang lugar sila, kaya hindi asawa lang niya nandoon. Siyempre yung asawa lang naman unahin yung alagang manok sa mga sarili niya, sa mga anak niya. Siyempre unahin muna yung sarili niya at saka anak niya mailikas. Kaya yun po nangyari. Wala pa po akong balita kung nagpisa na ba, kung ano na. Kasi mag-aalaga ako dito ng mga inahin na manok. Parang nahihirapan ako kasi siyempre di rin ako kumakain ng itlog. Kaya hindi muna ako nag-alaga ng inahin. Marami ako inahin dito ng manok, nasa 5. Pinamigay ko na po lahat. Puro lalaki po ngayon yung alaga ko. Ay ang tatapang naman. Lagi akong sinusugatan, lagi akong tinutuka kasi tutulis ng tuka nila. Kay mga Texas nga po yon. Kaya yan, thank you so much sa lahat. Good morning everyone. Welcome to my vlog. At maraming salamat sa lahat na
sumusubaybay sa akin. Maraming salamat sa inyo mga bossing at mga follower ko, mga viewer at sa lahat po dyan sa ating social media. Marami pong salamat sa lahat ng mga pamilya ko, sa lahat din na tumutulong sa akin account. Marami pong salamat sa inyo lahat. At thank you po sa inyo mga bossing at ingat din sa akin mga anak. Ingat po kayo din dyan mga bossing kung saan man kayong sulok ng mundo pwisto, ingat po kayo sa lahat at lagi tayong mag-isip na magdala ng payong kasi minsan mo pabigla-bigla po yung ating panahon, hindi natin inaasahan, inabutan na tayo ng ulan kagaya sa akin kahapon, hindi ako nakapagdala ng payong, lumabas ako, inabot po ako ng ulan, nabasa pa ako, medyo barado na naman yung aking ilong, sinipo na naman ako mga buseng, kaya yun po sabi ko nga ganun, nakalimutan ko yung aking payong, kaya wala naman ako magawa kundi magpaulan kasi nagmamadali ako sa aking pupuntahan, kaya yun po nagpaulan na lang po ako, nagpakabasa na lang po ako sa ulan. Ako naman po ay kaya ko po yun. Sabi ko, huwag niyo akong gagayahin, sabi ko sa pamilya ko, sabi ko sa mga anak ko, mga apo ko, nga ako kayang-kaya ko yung ganyan kahit abutan ako ng ulan o ano man mangyari sa akin, kayang-kaya ko yan. Huwag niyo ako gagayahin, lalo na sa aking mga apo. Sabi ko nga ganun, malakas lang ang lola nyo, kaya ganun ako, sabi ko nga ganun, kaya ingatan nyo ang mga sarili nyo, sabi ko sa mga apo, lagi kayong mag-ingat, baka madulas kayo, ikasanhi ng ipagkabagok ng mga ulo ninyo, kaya yun laging sinasabi ko, laging paalaala na sa lahat po ng aking mga idol, mga followers, sa mga may anak, mga pamilya, lagi po nyo pagbibilinan ang inyong mahal na mga anak sa atin, sa kanilang pupuntahan na mag-iingat sila, lalo na pag sumasakay ng sasakyan, mga boss. Ang boss kasi pag hindi ka naririnig, bigla lang po yan pinapaandar. Yan lang po. Kasi nangyari po sa akin, nga muntik na nalaglag ang apo ko. Mabuti na lang sumigaw ako na, oy, ganon. Na hindi umandar ang boss. Huwag niyo paandarin kasi nga, yun nga nangyari. Siyempre, madulas po umuulan, kaya nadulas siya, kaya ganon. Kaya ingat po ang lahat sa atin mga anak, mga kaibigan dyan na may mga anak, ingatan po nyo. Ingat po sa apo ko din, nga pumapasok sa mga malalayong eskwelahan. Ingat ka lagi apo, kasi alam mo naman, hindi kita lagi tinatawagan kasi sabi mo, nag-aaral ka nga, ayaw mo na ni-disturbo, kaya hindi na ako tumatawag sa'yo. Hasta pag nandiyan ka na sa bahay mo, di na rin kita tinatawagan para nakapagpahinga ka dyan sa imong hinihigaan. Yun po ako. Maraming salamat sa lahat ng apo ko. Mag-ingat kayo, lalo na hindi lang naman yung isa kong apo na marami po akong apo. Mahal na mahal ko sila lahat. Thank you so much. Ingatan yung mga anak nyo, lalo na kay Mel. Mel, yung anak mo, lagi mo sinasabi ko sa'yo dahil ako may karanasan ako sa mga ganyang bagay na mga anak na pag nagkakasakit. Pag 2 araw na po at maghapon po, hindi po bumababa ang lagnat sa anak nyo, ipa-check up na po nyo, wag nyo po patatagalin kasi yan ang sanhi na paglala ng kanilang mga sakit. Hindi kayo nakikinig sa akin dahil ako may karanasan ako dyan. Wag nyong titingnan ang anak nyo, wag nyong pabayaan ang anak nyo. Sabihin mo, mahina na hindi kumakain, nilalagnat ng 5 araw, mali po yung ginagawa ninyo, hindi maganda. Kayo po, pag mahal nyo ang inyong anak, agapan ninyo kasi nung araw kayo ganun ang ginagawa ko, nakita naman ninyo, siguro may isip na kayo, pag kayo nadidisgrasya, nadadapa, takbo agad ako sa ospital. Iyan po nangyayari sa inyo. Wala akong tsinilas na umaalis ako ng bahay, ako lang mag-isa, dinadala ko kayo ng ospital para kayo ay maagapan. Hindi kagaya sa iyo na patatagalin mo muna yung sakit ng anak mo bago mo siya pa-check upin. Yan sabi ko na sa iyo. Kasi mahirap po ang panahon pag pinapalala natin ang mga sakit ng anak natin, hindi natin alam kung ano yung dumapong sa katawan niya. Kaya patingnan agad ninyo, hindi yung ganyan nga. Parati ko sa inyo sinasabi yan nga, wag niyong patagalin. Thank you so much sa lahat ng mga idol. Bye-bye po. Welcome to my vlog. Ayan na naman ang lula nyo, ang aga-aga nagbubunga nga dahil mayroon ako na naman na balitaan nga tumawag sa akin, ang anak kong bunso, na si Mel, mama, nasa clinic kami, pina-check up namin si Pet. Sabi ko, bakit? Ano naman nangyari? 5 araw na daw nilalagnat at medyo mahina, hindi kumakain, puro didi lang ang ginagawa. Iyan ang sinasabi ko sa iyo, sabi ko ganun.
balita mo laging palpak. Dapat ang balita mo sa akin laging good. Sabi ko, para hindi ako nag-iisip na naman akong ano-ano. Yan, sabi ko, kaya yan, lagi ko napapagalitan sila. Yung iba ko naman, ang mga anak, mga pamilya, ay, iba kong anak, siya naman ay maalagayin sa kanyang mga anak. Kasi siyempre, alam din niya yan. Kahit na marunong siya, nasa ospital siya nagtatrabaho, yan, sinasabihan ko pa din kasi may ano ako diyan, may aral ako diyan sa mga ganyan. Tumanda po ako na sa ganyang klase, kaya alam ko po ang pasikot-sikot. Kahit ako marunong ako ayaw ko lang makialam sa ganyan kasi hindi naman ako doktor talaga. Experience lang sa akin yung aking nagawa, kaya hindi din ako gumagawa ng ganyan. Sabi ko, dahil din sa doktor, ang doktor ang mga nakakaalam yan, eksperto mga yan, sila po yung magre-resita sa inyo anong gagawin dyan. Thank you so much, bye bye po, ingat po lahat, I love you so much sa lahat, lalo na sa mga anak ko nagbabiyahe, ingat kayo, I love you sa inyo mga anak, God bless sa inyo lahat ng mga anak ko. Mag-ingat kayo. Thank you po lahat. Thank you po. Maraming salamat sa mga idol at mga follower at mga busing. Marami pong salamat sa inyo. Okay, bye.